Samantala sa ibang balita, kabi-kabila man ang road projects na sagot umano sa lumalalang sistema sa trapiko sa bansa. Hindi pa rin daw nito napipigilan ang patuloy na pagdami ng mga sasakyan. Kaya ang dapat daw gawin ng gobyerno ayon sa Automobile Association of the Philippines, paunlarin ang pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Narito ang report. Sabay-sabay ang mga mega project ng gobyerno sa taong ito. Sagot daw sa palalang traffic sa Metro Manila. Pero kasabay ng paggawa ng mga bagong kalsada, ang patuloy din namang pagdagdag ng mga bagong sasakyang inirerehistro. Batay sa datos ng Land Transportation Office o LTO, sa nakalipas sa 3 taon ay patuloy ang pagdami ng bilang ng mga nirerehistro nilang bagong sasakyan sa buong bansa. Tumataas din ang income ng ating mga kababayan, ang ekonomiya natin gumaganda. Kaya naman marami sa ating mga kababayan na nakaka-afford ng bumili ng kanilang sasakyan. At highly mobilized na rin kasi tayo. Gusto rin sa ating mga kababayan ang mabilis na transportasyon. Parang status symbol yan, no? Na pag nagkatrabaho ka, ang first priority, lalo na yung mga young professionals natin, ay makabili ka agad ng sasakyan. At ang pagdami ng mga sasakyan sa kalsada, mukhang magpapatuloy pa. Batay sa survey na inilabas ng Nielsen Consulting, nasa top 10 ng Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na may intensyong bumili ng sasakyan sa susunod na 2 taon. 76% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino balak daw bumili ng sasakyan sa susunod na 2 taon. Karapatan ng bawat Pilipino magkaroon ng sasakyan at ayon sa Automobile Association of the Philippines o AAP, kung nais ang pamahalaan na mapigilan ang pagdami ng mga sasakyan sa kalsada at maibsan ang matinding traffic, kailangan bigyan pansin ang pagpapaunlad ng pampublikong transportasyon. Hindi naman natin pwede sabihin, huwag kayong bumili ng kotse o pigilin mo nang walang opsyon. Pag tinignan mo lahat ng malalaking metropolises, New York, London, Tokyo, Singapore, Hong Kong, lahat yan subway. No? Dapat pag-isipan natin at umpisahan na natin. Aminadong MMDA na sa ngayon, hindi na kayang pagkasyahin sa mga lansangan sa Metro Manila ang bilang ng mga dumaraang sasakyan. Ang EDSA halimbawa, 225,000 ang kapasidad kada araw, pero ang dumaraan, umaabot na ng 300,000. Ang solusyon talaga is modernize our mass transport system, pag-improve ng ating railways, etc. Ang malaking problema pa sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga sasakyan, ang kaakibat na pagtaas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada. Batay sa datos ng AAP mula sa United Nations o UN, mahigit 1.3 million ang namamatay sa buong mundo kada taon sa disgrasya sa kalsada. 70% sa mga ito sa mga developing countries tulad ng Pilipinas. Dito lang sa Pilipinas, ilan ang namatay nung Yolanda? About 7,000, no? Ang namamatay sa road crashes, according to DOTC, mga 12 to 15,000 a year. So, ibig sabihin, parang 2 Yolanda every year sa road crashes. So, dapat talaga atensyon na natin. Ang LTO matagal na raw pinag-aaralang limitahan ang mga inirerehistrong sasakyan. Kailangan kasi rito win-win situation, hindi lamang masolusyonan yung trapiko, kundi mapagbigyan din yung ating mga kababayan na magkaroon ng karapatan magkaroon ng kanilang mga sasakyan.